ng garlic, chili sauce, chili oil. Ano ba tawag doon? Basta yun po, yung garlic chili oil po. So, kailangan po natin ng garlic. Tapos, kailangan din natin ng olive oil. Ayan. Tapos, syempre, ano po, chilies. Yan. Kailangan po natin ng mga lada. Lada po tawag dyan sa Bicol. Yan. So, tanggalin pa ba natin? So, ito po, coffee grinder po to na pagkatanda-tanda na. Naman ako pa yan sa lola ni Frank. So, we'll try if it's working. Ayan po kung nag-work. Parang ano na po siya. Pagod na. Look. Tingnan natin kung gumagana ang ating camera kasi minsan sige kong tabil pero hindi pala gumagana. Wala lang. Be careful po kasi pag napunta po yan sa mata nyo. Okay na yan. Huwag naman masyadong giling na giling. So, be careful lang po kasi masyadong maanghang. Yan. Tapos hahaluan ko po yan nung dati ko na chilies. So, yan. Tapos ito naman ang bawang ski. Bawang ski. Ang bawang po dito medyo mahal. Pero yung sibuyas po hindi. In fairness. Yan. Maganda po yung bawang yung ganito, yung matigas. Pag ginawakan nyo po talagang wow, matigas siya. Buhay pa. Yan. Huwag nyo pong bubuksan pagka gumagana pa. Huwag po nyo akong tulakan na. Runot yata. Bon. C'est pas bon idée ça. Masyado po na masyado siya. Sa tingin ko masyadong runot. So, aanin po natin. Mamano-mano ko na lang po. Kailangan ko ng magandang kutsilyo. So, kutsilyo maganda. Okay na siguro ito. Ayan. Gusto ko kasi mapadali kasi po gusto ko pong mag-work sa garden. Medyo malamig pa po sa garden. Dahil siyempre autumn na po ngayon. Autumn na siya. So, sa umaga po medyo malamig. Pero mamaya po 28 degrees po kami. Yan po yung maganda dito sa south. Kasi magkaiba po yung temperature ng south at north. Yung ano ko po, sila mom and dad, yung parents po ni Frank, nasa north po sila. Ano po sila malapit po sila sa Paris. Mga 2 hours po. Yung Paris sa ano po nila sa lugar nila. Kaya pag pumupunta po kami doon, very tiring din po kasi malayo po talaga. 1,000, almost 1,000 kilometers po yung layo.
Kaya lang, ang maganda po dito, may expressway po. Kaya lang mahal. So, yung expressway po, pwede kang magpatakbo ng 130 kilometers per hour. Yan. Dito po sa France, 130 kilometers per hour po yung pwede mong patakbo. Sa Spain po, 120. Sa England po, 120. So, iba-iba po sa Europe. So, kung po kayo magbabiyahe ng Europe at mag-rent po kayo ng car, tingnan nyo po yung speed limit. Pero normally po, on the road, lagay naman nila po yung speed limit. Yan. Pero po, sa mga small road, iba din po yung speed limit. Dito po sa France, laging nakalagay kung nag-change ng speed limit. Kasi, ang dami po ditong camera. Nako, mahal po yung ma-flash ka. Ang dami po nilang nilalagay na camera everywhere. So, be careful po. Ewan ko po sa Italy, ganun din po Kasi nung pumunta kami ng Italy, ang mahirap pa po, hindi po nila nalagay yung tawag nito. Wala po silang signboard pag nag-change po sila ng Kaya hindi mo po alam kung ano yung speed limit. Kaya nung nagpunta po kami doon, si Frank po natakot na baka pag uwi niya ay ang dami niya pong multa. Pero wala naman. 2021 po kami pumunta ng Italy. Ayan. Kasi hindi po kami umuwi ng Pinas dahil gawa po ng COVID. So, ginawa po namin nag-Europe po kami, pumunta po kami ng Italy. Yung nagpas po kami sa Nice, ang dami pong tunnels in fairness from France to Italy. Parang kinount namin, it's almost 70 tunnels po. Ayan. Tapos, ang una pong stop namin is Florence. Firenze po tawag nila. So, Florence po yun. Ang ganda po. Iyon po yung pinaka nagandahan ko pong place, yung Florence. Yung Rome, hindi po masyado kasi big city. Hindi po ako masyado mahilig sa city. Then, after, bumaba po kami ng Raden. Mga Puy. Yung Puy po masyadong ang una ko lang po naobserbahan, dami pong basura sa gilid. I don't know why, kasi gano'n lang po talaga. Nalibago po ako, but siguro that time po may problema sila sa basura gaya nung nangyari sa Paris din po. So, ganyan lang po talaga yung minsan lahat ng country may mga problema din, di ba? May mga rally-rally din po kami. Dito may mga ganun din po yung nagsisira ng mga car. So, kaya ako I don't like sa city kasi natatakot po ako na ganun. Kasi dito ang bilis po pag may konti-kunti lang na problema. Yung mga bago pong youngsters, iba na po yung new generations, iba na po yung pag-iisip nila. So, gamitin natin. Ito po yung kutsilyo ni Sam. Binili niya po ito sa sa Lille. Lille po isang malaking department ng French. Sa north po yun. Ayan, binili niya ito. Alam ko 100 something. 100 something euro. Pera niya, kasi mahilig din po yung sa kutsilyo gaya ko. May sarili siyang kutsilyo. So, every time he cooks, ito po yung ginagamit niya. Ay, nako, kahit magbalat lang ng konti, ito pa gamit niya, in fairness. Tapos, ito po, hindi pwede itong ibabad sa tubig. So, minsan, nagagalit po ako kasi minsan use niya, tapos linalagay niya doon sa may tubig na doon. Sabi ko, no, pag ginamit mo yan, you need to wash. Tama naman po yung mga bata. Si Sam pa kasi 17, pero ay nako, isip bata pa po. Wala pa pong girlfriend yun kasi sabihan ng papa niya, sana magka-girlfriend na daw. Kuyaan mo lang. Narating din yun, di ba po? Problema lang yun. Ay. Baka mamaya. Anyway, that's life.
Ayan, okay na to. Tapos, ito, lagay natin dyan. Gas po tayo ng sarap. Ayan po, gagawin na natin. Bibigyan ko ng konti si George kasi mahilig po siya sa ano. Ayan. Mahilig po siya sa maanghang. Yung kapitbahay ko pong 94 years old. So, alam mo po, yung pag may mga matatanda po akong kapitbahay, iniisip ko po kasi si Papa yun. Lalo na po ang nangyari po yung si George, yung anak niya po, meron po sana siyang anak. Kaya lang nangyari nung 50 years old po namatay po yun. Ewan ko kung ano po nangyari. They found out na lang po na nagkaroon po siya. Siguro Chris cardiac. Hindi niya na po sinabi ko ano yung detail. Ayun po. Sad story. Kaya, ayun po. 50 years old. Ayun daw po yung pinakamasakit na nangyayari sa mga magulang when you buried your siblings. Yun po yung masakit na yung mga anak nyo po mauuna sa inyo. That's really hard thing to accept. Parang ganun po. Yung nga pong yung magulang na mawawala sa iyo, napaka-hard. Pero po, iba daw po yung feeling pagka yung sana po wag pong mangyari sa atin. Yung ganun pong mga bagay-bagay. So anyway, ayan. Lagyan ko po ng oil olive. Tapos ako gusto ko medyo, wag naman masyadong karaba na po. Konti lang pong ganyan. Tapos, syempre, pili tayo ng medyo magandang, wag masyadong malaki. Nasaan ba yun? Wala dito. Kasi, ang dami ko pong spatula. Ayun, doon. Ayun, doon po. Ayan. Ayan, papakita ko po yung collection. Ayan. Ayan po yung mga collection ko. Hindi naman collection. Kasi bumili, nung nag-work po ako, I have some money, parang cash money. So, usually, ang binibili ko po ay puro sa bahay. Kasi, syempre, yung mga pots pong yan, nagagasgasan, you need to change every time. So, ayan po yung mga pinagbibili-bili ko. Ayan. So, ayan po yung mga collectionist ko na, mahilig po ako sa wood na spoon. Ayan. Ayan, ha. Ay, hindi pala kayeta. Ayan na po. Ay. Hindi ko makita kung nasaan yung isa ko. Something. But anyway, ito na lang gagamitin natin. Hindi gumamit, hindi po naibalik dito. So, baka po binigay ko kay Osh. So, lalagay po natin tong yung ano po. Ayan. Bango. Ito po, yung ginagamitan ko po nito pag nagsusup po ako, yung pagka nagsusup ka ng hot soup, yung may noodles po. Yan. Yung isi-serve nyo po, pag minsan po din po ako naglilianot, yung parang goto style na walang laman. Paborito po nila Frank yun during winter. Kaya, pag winter po, yun yung ginagawa ko, yung style, lang po, yung porridge lang po. Tapos lalagyan ko po ng garlic oil. O ganito po yung medyo maanghang. Tapos itlog na isa. Ayan. Kami po ni Frank, paborito namin yon.
Si Sam paborito rin. Si Osh, hindi masyado. Si Sam, mahilig po siya sa ramen. Ang hilig-hilig niya po sa soup na gano'n. Mahilig po siya sa more on mga ganun pong pagkain. Pero ngayon po siya nagluluto ng mga gusto niyang pagkain. Kasi po, si Sam po ay, pinakita ko po yung niya po, di ba, sa room niya. Gusto niya pong macho gapito. Ayan. Yung hilig niya rin. Yeah, ang ganun lang talaga yan. Yung niya pong yun, masculations niya, nabili po namin yan sa marketplace din lang po not too much expensive po. Parang 100 something euro lang po yung kakabili ni Frank. Yung gift namin sa kanya yan. Kasi pag binili pong bago, yung sabi ko nga po sa inyo, sobrang mahal, 400, 200. May iba po kasi mga tao, sometimes they buy that thing. Kasi hindi naman nila masyadong na-use. Then after they said, oh, we don't have more space. We need the space kasi nagkaroon na sila ng baby and all that. For some reasons, binibenta po nila in cheap lang po. Si Frank, ganun din po. That time po nagpakasal kami, may ganyan din po siya. Laki-laking masculation, no? With chair and everything. Mayroon pang pag ganon-ganon. But nung nagkaroon na po kami ng kay Osh, we need the space sa game park, sa ganon-ganon po. So, what we do is we sell that too. Very cheap din po. Mas yung kulag niya pong binata ang bumili noon. So, ganyan-ganyan talaga. So, we just have to try to find that in marketplace. Pag meron po sa inyong marketplace. Alam ko sa Canada, meron din. Para wag masyadong magastos kasi, baka si Sam, pag alis niya po, kailangan din namin ibenta namin ulit. So, at least it's not very expensive nung binili. Tapos, siyempre, pag binenta mong mura, mas mabilis po yan na mabenta, di ba po? Ayan, daldal talaga ni Manay Tini, Ayan, lagay na po natin to. Ayan, Diyos ko. Sobrang siguro nito. Ayan. Lagyan natin ng grabe. Ano po sa mata, in fairness, Dapat wag pong matutong yung garlic, Ayan, okay na po ito. Pagka inano nyo, nagtatarag ting-ting-ting na, ibig sabihin crispy na po yung garlic. Ayan, yun na po yung kulay niya. But I think it's very hot. Yan, tanggalin na natin po. Tingnan natin. Hindi pa masyado. So, konti pa po. Siguro lalagyan po natin ulit ng olive kasi ayan. Konting apoy kasi hindi pa siya masyadong crispy. Kailangan po mag-wash ng hand, Ayan po. Ayan. Mamaya po nagluluto po tayo ng ratatouille. Very easy lang po. Tapos, mabilis lang pong gawin yung mga ganyan-ganyan. Pag winter po, maganda, masarap. Lalagay po natin dito para hindi na po mag-continuous yung cooking niya, Dito po natin ilalagay. So, para stop na po kasi pag dito pa natin ito linagay sa, baka matutong naman po. So, ita-transfer na po natin dito sa, dito po sa pottery. Maganda po yung mga ganitong imbaka ng mga bagay-bagay. Yung ganito. Di ba mga Koreans po, pag gumagawa po sila ng kimchi, ganon, they always use pottery. Ako to, mahilig din po ako sa pottery. Kasi dati po, ayan, chismis na lang. Hindi naman chismis, it's true. Nung maliit pa lang po ako, binilan po ako ni mama ng, ng lutuan sa TV. Yung taga Bicol po, kung alam yung TV. Marami pong mga lutuan doon. Ayan. Kung gusto niyo po yung anak niyo mahilig sa pagluto, bilan niyo po nung sa TV. Ayan po. Yan na yung natin, garlic natin. So, mamaya bibigyan ko si George dito. Ayan, dito ko lang siya lalagyan. So,
So, ayan. Happy eating! Thank you po for watching. Magtatanim po tayo ng sibuyas. Sibuyas. Uy, baliktad. Why, honey?
Tabon-tabonan po natin yung konti. Didiligan natin. Didiligan ko po. Yan. Didiligan. Kailangan didiligan. Po ng abono. Natin ito po para alam natin doon may halaman. Sila kapatid. Ilalagyan ko po nito para hindi malamos. Yan.
Ayan po. Madiligan na natin. Ayan. Araw-araw po ganyan ang buhay natin. Magandang buhay.